Di ba sinabi na sa'yo ng doktor, hindi ka pwedeng magtrabaho ng mabibigat? Para sa mga anak natin. Gusto ko sila magtapos. Kaya hanggang kaya ko, hindi ako titigil. Kamakailan ay naging trending sa social media ang ilang maiikling liham na natuklasan ng isang anak sa isang tuhod. Ang nilalaman nito, mga simpleng kahilingan ng isang ina sa ating Panginoon para sa kanyang pamilya. Ang tanong ko sa mga anak, paano mo ba aalagaan ang iyong pinakamamahal na ina na malapit ng lumisan sa mundong ito? Naku, ngayon pa lang ay naluluwa na ako dahil talaga namang nakakaantig ang ating totoong kwento ngayong gabi. Mga kapuso, tabihan niyo na ang inyong mga ina. At sabay-sabay nating tutukan ang aming napaka-espesyal na Mother's Day presentation na pinamagatang ang Mother's Wish. Awang pang taon, 3 taon na yan. May edad. Nay, salamat po. Lahat ng mararating ko sa buhay ay dahil sa iyo. At lahat ng kabutihang meron ako ay dahil sa pagmamahal mo. Salamat. Salamat po sa pag-alay ng buhay mo para sa akin. Say, condolence daw po sabi ni Mrs. Patwa. Pasensya na raw, hindi sila nakapunta nung uran ni nanay. Ito, may inabot sa aking pahabol na abuloy. May 1,000 ata ito. Bigyan na lang kay Missy yan. Mag-iit sa amin yan eh. Kulang pa kayong pang-matrikula. Kaya sabihin mo kay Mika, ilagay na sa isang baka ng gamit ng nanay. Mother's Day presentation is finally back. Sana makapagtapos ang lahat kong anak sa kanilang pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Matapos ang Kasi, Missy! Ate, Missy! Alam ako dito mapapasa yung mga relo mo na ayaw mo. Oo, ingat sila! Ito na! Ingat! Hindi na gagawin, parang kikiba na yung bubong. Nay! Hindi yan! Hindi magigibay-bay. Okay, umuulan lang. Ken. Ay! Gusto ka dyan? Oh, Loy! Tanda mo ka magkakalas sa house! Naku wala na yung bukong eh. Kaya ang bukitasan ng baha. Si Jimbo! Nasa si Jimbo? Binibigis yung kawayan kasi nga bumigay. Ang bihira, Luya! Yung bata ang iniwan mo, doon baka mali para ng yero! Hindi dito. Ay, naku! Naku, yung kapatid mo! Naku na! Tutulungan ko na si Jimbo! Ay, parang kayo madulas. Okay naman pang salo. Mag-iingat kayo! Okay lalabas. Joby! Mika, ikwento mo nga sa amin nung nagdadalaga ka pa, kamusta ang family life ninyo?
Ang aking pong nanay ay isa lamang po siyang barangay health worker noon. Naglalabada din po at nag-aalaga po siya ng bata. Ang akin naman pong tatay ay isa po siyang laborer po. So kami pong magkakapatid, lumaki po kami na sanay po kami sa hirap ng buhay. Hindi naman po totally na sobrang hirap. Kami pong magkakapatid ay natuto po kami magtinda po ng mga banana cue, butchi po na ginagawa. Tulong kayo. Opo, yun po ay niluluto po ng aming tita tapos binibigyan po kami ng pera kapag ka po kami nakakabenta. Oo. Opo. Kami rin po ay natuto rin po kaming magtinda rin po kami ng mga bakal at bote po. Bakal at bote. Opo. Kasi po nung kami mga bata po nun, parang gusto po namin magkapera. Parang magkaroon lang po kami ng piso. Pambili ng loli. Opo, makabili ng lollipop. lollipop. Sa kabila po nun, kami pong mga magkakapatid ay nag-aaral naman po kami. Kahit po ang trabaho po ni Nana ay naglalabandera po, pinipilit niya po mapag-aral po kaming apat na magkakapatid po. Mika, anak ako na dyan. Okay na po na eh. Tapos na rin. Sige na, mag-aral ka na doon. Ako. Oh, ang dami pa pala nakakalit. Tara muna ka na dyan. Mag-aral ka na nga, di ba? May examen ka eh. Ako na. Ay. Ano? Nay, kasi po, hindi po ako makakapag-exam. Hindi po ako nakapagpagawa sa inyo ng promissory note ni tatay. May kulang pa po akong 500 sa tuition fee ko. Kailan ba dapat ibigay ang promissory note na yan? Ano po, isang linggo pa. Kasi po kasi inisip ko wala po tayo bayad kasi pinagkita tayo tapos nagpalaga po ng tuition ni Kuya. Ano ka nakasiguro wala tayong pambayad na 500? Sorry po, Nay. Ano bang mas malaking problema, Mika? Yung akala mo wala tayong pambayad sa tuition mo o yung akala mo mag-e-exam ka pero hindi ka pala graduate dahil inatrasan mo? Nakikita mo to? Kita mo yan? Uniforme mo to. Di ba? Ilang butas pa. Ang tas-tasan tinahi ko dito para araw-araw may susuot ka sa eskwelahan. Minsan ba sinabi ko, anak, hindi ka pwede pumasok, wala ka isusuot. Hindi, di ba? Araw-araw pumapasok ka na malinis at planchado ang uniform mo. Sa tingin mo, hindi ko kayang gawin ng paraan yung peskeng 500 na yan! Ha? Ay, tama na yan. Pupunta ako ngayon sa eskwelahan mo. Kakausapin ko yung teacher mo. Kung kailangan ko lumukod, gagawin ko. Para makapag-exam ka. Kayong dalawa tatandaan niyo to, ha? Hanggat buhay ako, hanggat kaya ko, walang titigil sa inyo sa pag-aaral. Wala. Naintindihan? Bata pa lang si Mika, nakita na niya kung gaano katatag ang loob ng kanyang ina. Akala ko tapos ka na dyan. Ang tayo mo naman sa bahay. Tatambakan ako eh. Okay lang yun. Kasi, ibig sabihin, marami akong iuwi mamaya. Malaki-laki yung maiuwi ko mamaya, di ba? Patulogin mo na lang mga aga mga bata, ha? Saan pakainin mo? Oh, binala kita ng banana cue tsaka itong paborito mong lumpiang tole. Aga natapos yung trabaho sa construction eh. Kaya nakapadaan na ako dito agad. Kaya, kaya tayo. Sige. Tapusin ko lang to isang pantalon. So, halika na kumain na tayo. Sige na nga. Naalala ko. Hindi pa nga pala ako nananakalian. Hala ka! Hindi ka dapat nagpapaliwas ng gutom. Maulsan yan. Kung ganun. Ayokong biyudo ng maaga. Mag-aano pa tayo ng puso ko. Hoy! Grabe to! Sira ka talaga! Matagal ang buhay ko, no? Tsaka hindi ko gusto nga ng puso. Ikaw talaga. Oh.
Nasa ko kay Ma'am Tess. Hindi mo nagpansin ka mga bata ha, kanton. Tapos, syempre, pag may sobra, sama mo, ice cream. Pag kulang, ako na. Bakit ba naging asawa pa kita? Ano? Eh sana, naging nanay na lang kita. Eh mas malambing ka pa sa mga anak mo kaysa sa asawa mo. Grabe naman to. Syempre, iba yung lambing ng mga bata. Iba yung lambing ng asawa. Talaga? Sige nga. Iwan mo na muna yung labada mo. Labing-labing. Uy, ano ba? Ano ba? Parang iwan to. Umalis ka na. Ang dami pa nito. Nalina. Ingat ka. Nalina. Ingat ka. Mamaya kakainin ko yan. Dami-dami ko pong ginagawa. Uy, tsaka yung ano pala. Ano ba to? Yung sapatos ni Missy. Tingnan mo kasi kagabi nakanganga yung swelas. Inikit ko lang yun. At patulugin mo na maaga yung mga bata. Uyo ha. Uyo. Ano ka? Umalis ka na. Oo na. O dali na. Umalis ka na. Bye-bye. Okay, Commander. Bye-bye na. Sige. Bye-bye. Ingat ka. Bye-bye. Sige lang. Wow. Kahit triplihin mo pa to, kayang-kaya ko. Hindi lang maasikaso sa kanyang mga anak si Chofi, kundi isa rin siyang ina na marunong dumisiplina at magpahalaga sa edukasyon ng kanyang mga anak. Anak, Chinko, maaga ka pa bukas. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi mo pa ba susuli yan? Papadalas mo sa kuya mo. Opo, Nay. Sandali na lang po ito. Tulog na ba yung mga kapatid mo? Aka na nga to. Isuli mo na nga to. Nakaka-istorbo to sa iyo eh. Sasuli ko na nga po bukas. Kaya nga po sinusulit ko na eh. Ano bang problema, Nay? Naglilibang lang naman ako ah. Kanina bago ka pumasok, naglalaro ka. Pag uwi mo, nandiyan ka pa rin. Anong paglilibang ang sinasabi mo? Naaadik ka na dyan eh. Di ba ko kanya-antok eh. Kaya nga po naglalaro para antokin. Pinipiloso mo ko. Sa tingin mo ba yung lintik na laruan niya? Nakakatulong yan sa'yo, Jimbo? Hindi naman eh. Bakit ba lagi na lang yung sa tingin yung tama? Dapat tama rin sa amin. Tapos yung mga sa tingin yung mali. Kami lagi yung palpak. Minamasama nyo kasi yung rason ko kasi hindi niya naiintindihan eh. O sige, ganito. Kung makakasama sa inyo o nakakasama sa iyo yan, eh ako na ang mali. Ako na ang mali. Hoy, Jimbo, hindi pa ako tapos. Jimbo, kinakausap pa kita. Wala naman sana akong bastusin, anak. Sasalita pa ang tao eh. Sorry po, Nay. Tama naman po kayo eh. Sasauli ko na po ito bukas. Nananaw. Mahal ko lang kasi kayo. Sorry yan. Sorry din. Sige na. Wala pa ikaw. Congo PH. Alam, pinag-dilig yung sa kanya. Kasi ng National PH. Philippine National PH.com.
Ala, nahak yung channel ko. Hinakbay. Ito. Sigurado po kayo. Tayo po kayo mag-claim sa akin. Sabi ko na ako nakahapon lang ako. Sabi ko kayo sa akin kung kailangan niyo. Kailan mo napansin na merong iniindang sakit ang nanay mo? Nung year 2020 po, yun lang po yung time na parang nalaman po namin na meron po siyang iniinda pong sakit po sa kanyang dibdib po. Actually po kasi si nanay po, kapag po siya ay may mga nararamdamang sakit, hindi po siya yung daingin po na dumadaing po sa amin. Mas gusto niya po na sinasarili niya lang po. Then count up to one strike. One strike. Strike. One. Strikes. Three. Must remove to do to practice. Yes. Subscribe now to #MPK YouTube channel to click here to subscribe your channel and click the notifications bell to below. Thank you for watching. See you soon. Bye bye. Kapit